Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano ang tamang sit-up at laki ng hawla o cage ng ating mga breeder na Java pigs o Java. Sa karamihan sa ating mga nag-breed ng Java ay laging hindi makapagparami ng Java dahil sa kamalian nila sa kanilang ginagamit na mga nest box o kaya ang laki at luwang ng kanilang mga hawla. Maging ang mga tungtungan nito o purse ay kailangang angkop din sa ating alagang Java. Kaya ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ang tama at perfect na sukat at laki ng hawla na gagamitin natin sa ating mga breeder na Java. Kaya naman po mga kaibon, hali kayo at inyong panoorin ang aking pagpapakita sa inyo ng tamang sit-up ng breeding cage. Ito po mga kaibon ang gamit kong breeding cage. Double cage po siya na may laking 30 inches at may taas na 18 inches at may lapad na 7 inches. At ito naman ang aking nest box. Ang laki po niya ay 8 by 8 by 10. Ayan. Pull out po siya para pag oras na lilinisin nyo ay madaling linisin. Ayan. Ano po? Pinasadya ko po itong aking hawla na sadyang sa harapan ang sabitan ng nest box. Ayan. Makikita nyo po yan. Ayan. At ito naman po ang aking pares ng Java. Ayan. Ang lalaki ay albino at Isabel naman ang babae. Sila ang ilalagay ko dito. Mga materialis na kailangan. Ito ang unang first o tungtungan ko. Yan. Malaki siya. Mas malaki. At ito ang kailangan naka-fix lang. Hindi gumagalaw. Kasi ang gagamitin natin mga kaibon na tungtungan ay dalawang klase. Itong pangalawa ay ang maliit pero movable o swing. Swing siya, nagsiswing. DIY lang ito mga kaibon. Kikita nyo yan, swing. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang tamang paglalagay ng purse. O ano ba yun? O tungtungan. Basta bahala na kayo mga kaibon. Ayan. At siyempre pa, hindi mawawala ang cattle bone. Kailangan nila ito sa pag-breed nila. Dahil sa kailangan nila ang calcium para sa shell ng mga itlog. At ito ang aking ginagamit na ceramic na lalagyan ng seeds nila. Yan. At ito naman ang ating bottle feeder. Yan. Ganyan lang po siya para hindi nalalagyan ng dumi. Ayan po. At ito pala ay nakalimutan kong ilagay ang pop tray ng ating kukulit nila. Ayan. Para mas kitang-kita. Ayan. Na mai-stress yan. Masyadong malikot. Ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ilalagay ang first
o tungtungan natin. Unang ilalagay natin ay itong malaki. Papaliwanag ko sa inyo ang taas at diferensya ng tungtungan. Ayan. Kailangan po mas mataas ang malaki. Ayan. At hindi natin kailangan mas maraming tungtungan sa loob kasi sila ay breeder. Ito naman pong swing o movable na tungtungan natin mas maliit kasi sa wild kuwan ang para hindi nakukuhan ang grips ng mga paa nila. Kailangan nila yung nakakahawak silang maigi kasi doon sa malaki hindi nila naikukuhan yung tamang paghawak nila ng paa nila. Ilalak lang natin para hindi nalalaglag. Ayan. Kailangan nakalak para hindi siya nalaukulog. Dito. Ayan. Okay na siya. Makita nyo, mapapansin nyo mga kaibon, hindi pantay ang level ng kanilang tungtungan. Hindi parehas ang taas. Kasi, importante sa kanila, medyo naka-elevate ang paglipad nila sa loob. Siyang ibon, hindi lumilipad ng pagano, kundi ngayon ilalagay natin ang tamang paglagay ng cattle bone para hindi nadudumihan. Ito po ay ilalagay nyo ng paganyan para hindi siya nadudumihan. Pwede rin i-akyat nyo siya dito nakataas, pero ako mas gusto ko yung nasa baba lang siya. Yan, nakalak siya. Dapat nakalak para hindi natutumba yan. Kita nyo. At ito naman ang ating pakainan. Ngayon ang ating bottle feeder ay dito lang. Huwag nyong ilalapit sa malapit sa tungtungan ang inyong bottle feeder kasi yan madudumihan yan, magtatai sila. Ayan. Ganyan ang tama. At ngayon mga kaibon, ipapakita ko sa inyo ang tamang paglalagay para hindi nakakawala ang inyong mga ibon. Uunahin nyo po ito dito. Yung pintuan niya, dapat nakasarado pa yon at bubuksan nyo na ang pintuan ng inyong hawla. At saka nyo itataas yung pintuan ng inyong maliit na hawla. Ayan mga kaibon. Nasa loob na ng ating breeding cage ang ating ibon. Mas masaya sila ngayon kasi ang sukat ng breeding cage na gamit ko ngayon ay 30. Ang haba niyan 30. At meron ng lapad na 17. At ang taas naman niya ay 17. Yan talaga ang tugmang breeding cage sa ating mga ibon. Kahit nasa gold dyan o cutthroat, star paints, yan ang lapad na tama sa ating mga ibon. Breeding cage ng ibon. Yan ang perfect. Yung una ko kasing breeding cage ay maliit. Single cage lang kaya hindi ako makapagpainakay ng marami. Hanggang 2 lang. Kaya ayan po mga kaibon ang ating sit up ng breeding cage 2020. Ayan.
Nakita niyo po mga kaibon, hindi na sila nagwawala sa loob na malaki na ang kanilang hawla. Kanina wala nang wala kasi maliit ang kulungan nila. Ayan. Ayan. Makita niyo po mas mababa ang isa kong tungtungan dahil ito po ay pa-elevate dapat ang lipad ng ating mga ibon. At kung makikita nyo ang grips ng paa ng ating Java, medyo nakabukas siya dahil doon sa malaki ang tungtungan niya. Kaya ay sa wild, kailangan hindi sila lahat sa malalaking sanga dumadapo at siyempre dumadapo din sila sa maliliit. Yung kayang iikot nila ang kanilang mga paa. Ayan, ganyan, maliit lang. Ayan. Ang patuka naman na kailangan natin sa kanilang mga kaibon ay importante meron kayo ng canary seeds. Kung may mabibilang kayo ng palay, mas maganda. At oat growth. Tapos yung itim na Niger ba yun? Yun ang mga kuha nila. Mas kinakain nila yung medyo mga pahaba na seeds. Kukunti lang sila kumain ng white millet, red millet, black millet at yung iba pa. Ang diet talaga nila sa wild ay yung palay. At siyempre, huwag nating kalilimutan na magbigay lalo na sa ganitong bagong sit-up. Maglagay kayo ng dextrose sa tubig para yung stress kanina na naranasan nila ay makabawi sila. Maalis yung pagka-stress nila at dehydration. Ano po mga kaibon. At kung kailangan na nila ng nesting material, maglagay na kayo ng kahit anong gusto nyong damo o abaka man yan o coco fiber. Pero ako mas binibigay ko sa kanila ang damo. Kasi sa coco fiber may masama akong karanasan na natalian ang paa ng aking ibon at hindi na nakababa ng pugad. Akala ko naglilimlim pa yung pala patay na. Sa coco fiber yon mga kaibon. Ayan po. Nakita nyo naman ang sit-up ko na bagong sit-up 2020 na sit-up. Ayan. Kita nyo, pasadya lahat yan, pati ang nest box ko. Ang mabibili kasi nating double cage sa mga pagawaan ay nasa side ang kadalasan na mga butas ng paglalagyan ng ating nest box. At ako mas minabuti kong sa harapan ipalagay. Dahil sa purpose ko na pag titignan ko ang itlog o ang inakay ng aking mga Java ay hindi sila mai-stress gaano kasi hindi ko na kailangan ipasok ang kamay ko sa loob ng hawla. Doon ko na lang sila bubuksan sa labas. Hindi na sila mai-stress gaano, maiiwasan ang pagka-stress nila o pagkabulabog. Ayan, makita nyo, pasadya ko yan. Napakagandang pagkakagawa. Pulidong pulido. Ayan. Yan. Kung kailangan nyo ng ganitong mga kuwan, nest box ay ilalagay ko sa description yung kung sino ang pinagawang ko nito at pwede nyo siyang kontakin kahit na anong oras. Yan. Isang mabuting kaibigan ang gumawa nito. Ang laki nito ay 8x8x10. Ito pong sukat nitong pinili ko ay pang African lovebirds talaga ito. Kaya ako pinili at ganito kalaking nest box ay mas aprobado ko ang kung malapad ang nest box ng inyong mga alagang ibon ay mas marami silang iiitlog at mas marami silang mapipisang mga inakay kasi maluwag sila, komportable sila sa loob. Ano po mga kaibon? Yan. Kung mayroon pa kayong ibang mga katanungan tungkol sa Java, breeding nyo o kung anong problema nyo sa
inyong mga alagang Jaba ay mag-comment lamang po kayo sa baba. Sa baba ng video ito. At sa mga darating ko pang video ay gagawin ko ng kung paano ang pagkilala ng lalaki at babae ng ating mga Jaba. Kasi makikita nyo naman po magkamukha sila. Walang anumang palatandaan kung alin ang babae at lalaki. Ayan. Kaya napakahirap i-gender ang ating mga Jaba. Maraming nalilito. Maliban na lamang kung maoobserbahan nyo po ito na kumakanta. Ang kalimitan namang humuhuni o kumakanta sa ating mga alagang ibon ay ang lalaki. Ayan. Yung lalaki po ay yung albino nasa bandang dulo. At ang babae naman ay Isabel. Ito namang nandito sa malapit sa akin. Okay po mga kaibon, hanggang sa muli. Salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa aking video. Mas marami pang video ang aasahan nyo mga kaibon. Maraming salamat po. Lolo Pasio signing off.